Alright mga kagrasa, welcome back sa ating panibagong vlog. So dito ay mayroon tayong gagawin na isang Hino 700 E13C. So ang nangyari dito mga kagrasa, habang nasa biyahe sumabog yung hose sa may ilalim. Sabi nung driver nag-overheat. So ngayon ito check natin kung talagang mayroong problema. Ito yung gawa natin ng solusyon. So bago namin binaklas yan mga kagrasa, ayan, pinaandar muna namin para makita talaga kung ano ba talaga sira. So ayan, nakita natin na malakas yung buga, lumipat yung tambutso sa malagayan ng tubig. So malala yung problema nito mga kagrasa. So ayun, wala nang ibang gagawin kung hindi baklasin na natin yan. So ayun, habang binabaklas to mga kagrasa, nais ko lang pasalamatan sa mga sumusuporta sa aking munting channel, si Orlando Mosquida Jr. Maraming salamat sa iyo kagrasa. Salamat sa suporta kay Orlando Mosquida Jr. Wag nating kalimutan si WGL Official, kay Boss Brian, kay Mimi, shout out. WGL Official, shout out. Kay Alvin Aurea, Dan Mechanics, shout out sa inyo mga kagrasa. So ayan, habang binabaklas pa namin yan mga kagrasa, mamaya yung mga importanteng mga dapat gawin papaliwanag ko sa inyo. So ngayon, habang kinakalas yan ng mga kagrasa natin na si paring Ardel at si Kungkoy's Vlog, si paring Jojo. So ayun, magpasalamat muna ako sa mga sumusuporta, kay Boss Ronnie B Silagan, kay Sir Elmi, kay Richard, kay Brian, kay Bong, sa mga Infinite employee, maraming salamat sa suporta mga kagrasa. So ayun, dito ay inumpisahan na namin operahan yung makina. So the same as usual, kailangan natin na paklasin lahat ng mga koneksyon kasi bubuhatin natin yung cylinder head niyan. Pagka ganito mga kagrasa ang trouble, kadalasan mang gagawin dito yung head gasket. Kailangan nating ma-check kung bakit lumulusot yung tubig. Pag nag-overheat kasi mga kagrasa, unang-unang madali dyan yung head gasket. Tapos kung malala talaga yung overheat nya, magkakaroon ng tama yung piston. So ayun, nabaklas na namin yung rocker arm. So bago nyo bunutin mga kagrasa yung camshaft, siguraduhin nyo na naka-timing para pagbalik hindi kayo malito. Ngayon kung kabisado nyo naman yan, kahit hindi nyo na i-timing, pero para sa akin, bago nyo baklasin, siguraduhin nyo nakatama yan sa timing mark para iwas tukod. Kasi pag nagkamali ka ng isang ngipin yan, magkatukod-tukod na yan mga kagrasa. So ayan, sinisiguro ko meron naman yan timing mark mga kagrasa, hindi ka mawawala. So yung mga arrow, kailangan nyo lang sundan. Lahat naman ng makina mga kagrasa mayroong mga timing mark para sa pag repair maibalik ng tama. So ayun ang importanteng gagawin dyan. So dito ay binabaklas na namin yung cylinder head, yung rocker arm nya. Ayan. So habang binabaklas yan mga kagrasa, shout out muli kay Willie Dilmar. Shout out Boss Willie Dilmar. Maraming salamat sa suporta. Kay Angie Bisano, shout out. Anyway mga kagrasa, nais ko lang
humingi ng suporta sa inyo na sa mga hindi pa nag-subscribe, pa-subscribe naman mga kagrasa, at saka huwag niyong kalimutang i-hit yung notification bell para updated kayo sa susunod kong video. So ayang naka light blue dyan, si paring Jojo Beltran. Ayan yung may YouTube channel na Kongkoy's Mix Vlog. Ayun, pasuporta na rin mga kagrasa. Ayan yung YouTube channel niya, Kongkoy's Mix Vlog. Alright, maraming salamat sa mga suportan nyo mga kagrasa. So ayan, binubuhat na yung rocker arm. Napakahaba kasi niyan, mabigat. Kaya medyo ingat lang din kasi maaari kang madulas. Lahat naman ng kung saan tayo kailangan natin mag-ingat. Ang unahin talaga ay yung safety. Ika nga, safety first mga kagrasa. So ayun, sa tapat ng araw kailangan naming magbanat ng buto. So dito ay inaangat na namin yung cylinder head. So mabigat kasi yung cylinder head mga kagrasa, at mabuti na lang at meron tayong forklift. So ayan yung magbubuhat, medyo alalay-alalay na lang yung mga kagrasa natin. Dahil hindi mo kayang buhatin yan ng mano-mano mga kagrasa. Bali yung gulugod mo dyan. So ayun, muntikan pang tumuwad. Medyo nagkamali ng tali. So ayun, nabaklas na namin yung cylinder head. Ito yung nangyari. Chine-check ko kung saan dumaan yung tubig. Bakit lumulusot yung pressure dito sa may water jacket. So ayan, chinik ko rin yung cylinder head. Tinitingnan kong maigi kung bakit umusok yun doon sa may lagayan ng tubig, water reservoir. So ayan, may napapansin ako yung o-ring nya medyo nasunog. So ayan, umaangat na, maaaring dito dumaan. So ayun, i-check nyo lang maigi para yun ang bibigyan mo ng focus kung bakit siya lumusot. Ganun talaga yan kapag nag-overheat, masisira talaga yung head gasket. Mabuti na lang at hindi masyadong grabe yung pagkaka-overheat. Tumawag kasi sa akin tong driver nito kung anong gagawin para hindi lumala, hindi naman kawawa yung may-ari na dahil sa kapabayaan ng driver kumatok. So sabi ko sa kanya, sinasabi ko yung mga dapat gawin para naman hindi lumala yung pagkaka-overheat at makakauwi ng maayos. So ayun, nilinis na namin yung cylinder head. Ayan, nakahanda na yan. Nakatali na siya. Kailangan yung tali mo nakadiretso lang na mailapag. So dito ay sinisit na namin yung head gasket. Ayan, maingat naming nilagyan ng mga sealant para hindi siya maglilik. So kailangan nyo lang dito mga kagrasa hindi natin pwedeng bara-bara yung gawa dito kapag ganito, dahil hindi biro yung hirap at pagod kapag ganito yung gagawin natin. So ito yung cylinder head natin, pinunasan na natin yung ilalim, handa na siya for install. Alright, so dito ako yung nag-ooperate para maisampa na yung cylinder head doon sa may block. Ano lang, tanggal kabit lang naman to. Bago naman natin ikabit, syempre linisan. Oh yan. Oh, may nakakalso pa di po sa forklift. So dito ay maingat naming binababa. Kailangan hindi dapat ma-damage yung cylinder head na nakalapag dyan mga kagrasa, dahil
na masilan yung ano natin, yung cylinder head gasket. May mga o-ring kasi yan mga kagrasa na kailangan hindi siya lumihis. Itong Hino, masilan yung ano niyan, head gasket, hindi tulad ng mga Isuzu. Hindi siya ganoon kasilan. Pero kapag Hino mga kagrasa, asahan nyo, kailangan doble ingat kapag gumawa kayo ng mga ganitong klaseng makina. So anyway mga kagrasa, itong makina na yan, ano na siya, converted na, hindi na siya electronic. Naka-convert na yan into manual. So dahil lang sa naputol, sumabog yung hose, malaki ang epekto ng makina. So dito ako na ang pumesto para may shoot yung dowel ng cylinder head. So meron kasing dowel yan para sa guide, para hindi lumihis yung ano natin. Pagkakalapag, kailangan mong i-shoot yung dowel. So alright. So yun mga kagrasa, habang kinukumpleto namin yan, wag niyong kalimutang mag-like, subscribe, mag-comment na rin kayo mga kagrasa kung ano yung gusto nyong tanong. Anyway, shout out pala kay Arlene Asaris, dyan sa may Ugong. Shout out kay Sunny Loy, kay Christian Lingatong, kay Johnny Baby. Shout out kay Paring Wilmar Candidato. Shout out mga kagrasa. Maraming salamat sa suporta. Thank you very much kay Arnolfo Beltran, kay Paring Angie Boy, kay John Diblolor. Shout out kay Angie Bisano. Maraming salamat mga kagrasa sa mga nagsusuporta. So ito kailangan na naming matapos dahil medyo mainit na ang pwesto namin dyan mga kagrasa. Nasa around 1 o'clock na yan o 2. So kailangan matapos namin to ng bago dumilim dahil mahirap kasi dito. Nasa labas lang yan nakaparada, wala siyang bubong, walang ilaw, kaya mahirap pagka inabutan ng gabi. Mas doble ang hirap kapag inabot ka ng gabi dyan, kaya siguraduhin natin na matapos to bago magdilim. So ayan, kunti-kunti na lang, malapit na ang matapos. Nasa kalagitnaan na tayo. So ayun, kay ano pala, shout out pala kay sino ba to, nakalimutan ko tuloy. Shout out kay Orlando Mosquida Jr. Palagi kasi itong nagko-comment sa aking munting channel mga kagrasa. Napaka supportive to si Boss Orlando Mosquida Jr. Maraming salamat kagrasa. At saka special mention to Arnold Francia. Yon, si kagrasang Arnold Francia mga kagrasa. Maraming salamat sa suporta, Arnold Francia. So dito mga kagrasa, pagkatapos nating ikabit yung mga cylinder head bolt, ito kailangan nating i-torque kasi kailangan pantay-pantay yung pagkakahigpit niyan mga kagrasa. Kaya kailangan nating gamitan ng torque wrench. Lahat ng mga cylinder head, kapag hinihigpitan yan, kailangan mo ng torque wrench para pantay-pantay yung yung higpit. So ang higpit ko pala ang binigay dyan mga kagrasa sa cylinder head bolt, 180 foot-pounds, medyo mabigat. So ayan, ito na yung crucial kumbaga, dahil binalik na natin yung camshaft. Pagka overhead cam kasi mga kagrasa,
Ang timing niya na dito sa ibaba. So dito nilalagyan na natin ng langis yung camshaft para sa lubrication mga kagrasa. So kailangan mo kasing lagyan yan para pag pa-start hindi pa kasi agad-agad yan makarating dyan yung langis. Para hindi masira yung ating bearing, kailangan nating lagyan ng lubrication. So dito mga kagrasa, na-adjust na natin yung valvula, chino-tune up na yung valvula nito. Pagka ganito mga 6 cylinder mga kagrasa, kung gusto niyo na makita yung pag-adjust niyan, meron akong in-upload dito sa may aking channel, E13C, paano i-tune up. Yun, panoorin nyo lang yun mga kagrasa para mapanood nyo ng buo. Kasi dito, ginawa ko dito, pinas forward ko na lang para mabilis natin matapos. Kasi ito na yung kabuuan kung paano namin kung ano yung mga ginagawa namin dito na procedure para maayos yung problema. So ang ganitong klase, pag nag-a-adjust kayo mga kagrasa, pagka 6 cylinder kasi karamihan ang firing order niyan mga kagrasa 153624. Dalawang klase lang yung firing order kapag ka 6 cylinder. Sa dami ko nang na-encounter na 6 cylinder na makina, dalawang klase lang yung firing order pagka 6 cylinder. Ang isa 153624 o kaya 142635. So ganun lang din kahit na mag-iba yung firing order nito, ganun din yung procedure kung paano ka mag-adjust kung ano yung running mate. So ang running mate ng 1 is number 6. So ang running mate ng 2 number 5, ang number 3 number 4. So pag nag-a-adjust kayo dito, siguraduhin nyo lang na hindi siya masyadong nakatukod. So kaya ginagamitan natin ng filler gauge. So ginagamit ko pala rito mga kagrasa is 16,000 of an inch. Yun yung ginamit ko ditong size sa kanyang valve clearance. So dito is number 6 na yung ina-adjust ni Kung Koy's Mix Vlog. So ayan si Kung Koy's Mix Vlog, yan yung channel niya mga kagrasa. Huwag niyong kalimutang suportahan ang aking kagrasang Kung Koy's Mix Vlog. Alright. So ayun mga kagrasa, habang binubuo namin to paunti-unti, nais ko lang pasalamatan yung mga nagsusuporta sa akin, sa mga kasama ko dyan sa trabaho. Alright, maraming salamat kay Jonathan Balili, shout out kagrasa, kay Joey Puentes, kay Dexter, kay Jimar. Alright, shout out kay Billy. Alright, kay June, kay Saniloy, shout out. So yun, kay Arnie pala, kay Arnie Asari, shout out. Maraming salamat kay Bernardo Tapado, shout out. Maraming salamat sa suporta. Alright. So kay sino pa ba? Kay Gislani. Yun, kay Gislani, shout out. Kay Reggie Ilaplano, maraming salamat sa mga nagsusuporta sa akin. Huwag niyong kalimutang mag-like, share na rin mga kagrasa para maraming makakaalam, meron makakakita, ganito pala pag repair, at least makatulong tayo. Ayun, dito ay tapos na natin in-adjust yung valvula. So dito kailangan nating i-install na yung injector. So dito sa parte na ito mga kagrasa, medyo malapit na sa finish line. Kinakabit na namin yung injector. So dito, ayan yung problema ngayon, dahil
nung pinaandar namin mga kagrasa, laglag yung balikat namin. Grabe yung nangyari dito. Hindi ko inaasahan yon mga kagrasa. Pinasok kasi ng tubig yung piston. So hindi na kayang paikutin ng starter motor. Kaya ayon, back job. Kailangan namin baklasin uli. Hindi ko inaasahan yan dahil wala sa isip ko na paano pumasok yung tubig doon sa liner. So dito isang trouble kung paano namin lutasin to. Meron kayong makukuhang idea rito kung ano ang dapat yung gawin kapag kayo ang nakaka-encounter ng mga ganito. So uulitin ko, ang makina na ito mga kagrasa is E13C Hino. Mahina. Ano pala talaga to? Masilan yung makina nito. So dahil hindi pa namin natapos yung aming ginawa. So yan, baklas muli. Medyo nakakapagod talaga dahil medyo may sumablay yung ating, hindi ko inasahan na talagang may ganitong mangyayari. Ika nga, nobody's perfect, di ba? Pero ayun, gusto ko yung mga ganito dahil nadadagdagan yung aking kaalaman kapag magkaroon ng trouble. Pag ikaw yung gumagawa nito, kailangan mong i-challenge yung sarili mo na bakit ganun. Isipin mo mabuti, bakit, anong nangyari, bakit, saan dumaan. Parang ang dami mong tanong So dito wala ka namang matatanungan kung hindi ikaw na bahalang lumutas niyan. So ginawa namin dahil sa pumasok yung tubig sa liner, binaklas namin yung injector. So doble pagod, pero okay lang dahil ganun talaga. Mayroon talagang pagkakataon ganito ang mangyari. Kaya no choice kundi baklas. So dito ay binaklas namin yung injector. Ayan. So baklas lahat ng injector para palabasin yung tubig dito sa loob ng cylinder liner. So pag may tubig kasi yan mga kagrasa, hindi na kayang ikutin yan kahit anong pihit mo pa dyan mga kagrasa pag may tubig dyan sa loob. Kaya ang payo ko sa inyo kapag halimbawa mga kagrasa, nagmamaneho kayo ng sasakyan, merong iba kasing mga driver na kapag kabaha, i-revolution tuloy ng malakas makatawid sa baha. Para sa akin mali yun, kasi pag nire-revolution mo yun, ang mangyayari doon mga kagrasa, mababaluktot yung ating Conrad arm. Kaya kadalasan wasak yung makina mo kapag gano'n ang gagawin mo. Parehas lang din yan sa motor. Pag tumawid ng baha, pag pinasok kasi ng tubig yung makina, pinasok ng tubig dito sa may intake dadaan, dapat ang gagawin mo, nakaminor ka lang dapat. So ayun mga kagrasa, balik tayo sa ating topic. Ayan na yung natin, injector sleeve. Hinugot namin. Ito yung naisipan ko. So ayun, nakikita mo merong crack sa dulo. Ayan yung may problema dito, lumulusot yung tubig mga kagrasa. Kasi sa gilid nito, sa may bandang ibabaw, o-ring lang, at saka sa dulo kailangan mo lalagyan ng sealant para hindi tumagos yung tubig. So kaya sa pumasok mga kagrasa, dahil yung injector sleeve merong nag-crack. So ayun, hindi na namin hinugot yung buong cylinder dahil kailangan lang ng special tools para matanggal yung injector sleeve. So dito ang ginawa namin, pinalabas muna namin yung tubig na nasa loob ng liner. So ayan, kung nakikita nyo, maraming tubig dyan na tumatalsik.
O ayan mga kagrasa, ang lakas. So kailangan mong ipalabas yung mga tubig para malinisan. Tapos pagkatapos mong ipalabas yung tubig, pwede mong buhusan ng diesel para parang lilinisin niya. O kaya langis, kunting langis para yung tubig hindi kakalawangin doon sa loob. Hindi kalawangin basta-basta dahil nilagyan mo na ng langis. So pagkatapos naming nilagyan ng pinalabas yung tubig, tapos na namin nilagyan ng langis. So ayun, pinapalitan na namin ng ng injector sleeve. So mga ganitong mga kagrasa, trouble, bihira lang 'to mangyari. Nagkataon lang talaga na nabiyak yung injector sleeve. Hindi ko rin naman inaasahan yan. So ano pang gagawin? Kami yung mga doktor ng mga makina, kaya laban lang. Tsaka ayan, kailangan mong meron kang special tools para mahugot mo yung injector sleeve. So kailangan magpagawa ka ng sarili mong tools. Meron naman sigurong mabibili niyan, kaya lang depende sa klase ng makina. Pero yung ginagamit namin, lang yan, DIY. Baga pinamasin shop lang namin. Gagawan mo lang siya ng ng plano kung paano mo gawing, bibigay mo lang yung sukat doon sa machine shop para magawa. So ang gamit namin dyan mga kagrasa, yung ginagamit namin puller ng injector sleeve. Kapag hinihigpitan mo, bumubuka yan sa dulo, sumisikip doon sa loob, kaya kaya mo na siyang hugutin. So kailangan meron kang tools na ganon para mahugot mo yan. Dahil kung wala kang tools na special tools, hindi mo talaga matanggal yan. So ayan yung may problema yan mga kagrasa, yung sleeve na yan dumikit sa injector. So sa dulo niyan, merong crack, kaya ginawa ko hindi naman mahugot. Sinira ko na lang yung yung injector sleeve natin. So ngayon, nandito na yung bago. Yan na yung bagong injector sleeve. So for your information mga kagrasa, ito yung dulo kasi ng natin, injector, yan yung tinatawag na nozzle tip. So pagka bumili kayo ng ng bagong injector sleeve, hindi magkasya mga kagrasa sa dulo niyan, yung bandang dulo. Yan, nakita mo yung may parang patuloy sa dulo. Pinamasin shop muna namin yung niyan, dulo, para lang lumusot dahil hindi magkasya kasi ang ginamit diyan, wala kasi makuhang original. So ginagamit namin diyan yung replacement lang, kaya lang yung replacement sablay yung dulo, magkaiba ng sukat ng butas. So ayan kung paano namin tinanggal. Ganun lang din pagkabit. So siguraduhin mo lang na meron kang sealant na ilalagay sa dulo, dahil walang thread yan mga kagrasa. Parang lang yan, nakalapat lang yung dulo. Tapos dito sa may bandang ibabaw may o-ring para hindi lumusot yung tubig. So medyo masilan yung parte na yan. Kailangan nyo lang ingatan na wala kayong mali, tama yung o-ring na ginamit nyo dyan. So ayan, dahan-dahan natin ipapasok. So bago natin ipasok, so kailangan nyo munang patuyuin. May mga langis-langis kasi yan. So purasan nyo muna para yung sealant natin kumapit, dahil pagkabasa yan, walang silbi, sablay. Kaya kapag ganito, hindi po pwede yung bara-bara talaga. Kailangan mo rin na gamitan ng veteran's move. So ayun, sana pag natapos to matapos din yung problema at masolve na natin, dahil tulad nga ng sinabi ko, pagka ganito na mayroon trouble, medyo nahahasa yung ating
Parang obstacle kasi yan na kailangan mong malampasan yung mga pagsubok. So ito, isa lamang yan sa pagsubok yan mga kagrasa. So ayun, tapos na namin kinabit, kinumplito na yan. So check na natin kung ito ba okay at aandar na. So yan, medyo kinakabahan ako dyan dahil hindi pa umandar. Samahan na rin natin ng dasal para at least maano na yan, madali na. So ayan pala mga kagrasa. Ano yan, wala pa akong tubig na nilagay dyan sa pinaandar ko muna para sigurado aandar na bago ko lagyan ng tubig. So ayun, thank you mga kagrasa, at kadali rin, mandar na rin. So ayun, sana meron kayong nakuhang idea, meron kayong napupulot na aral sa aking munting vlog. So dito ay lalagyan ko pa ng tubig para sa hindi siya uminit. So sana meron kayong nakuha, huwag kayong magsawang sumuporta sa aking munting channel. Share ka na rin mga kagrasa para nakatulong tayo sa iba. Alright. So dito, nilalagyan ko ng tubig, chinecheck ko kung talagang meron pa siyang, kasi pag may problema yung ano yan, heat gasket at saka yung injector sleeve, itatapon nyo yung tubig dyan mga kagrasa sa may water reservoir. So sana, so ayun, tapos ko lang nilagyan at normal na yung flow ng ating cooling system. So ayan, hindi na sa tumapon. Alright. Thank you for watching mga kagrasa. Huwag nyo kalimutang mag-like, subscribe, hit the bell para susunod yung video updated kayo. Alright, si Kongkoy's Vlog pala. Kongkoy's Mix Vlog.